Mula nang magkaroon ng pandemya ng COVID-19, tumaas din ang kaso ng mga taong tinatamaan ng anxiety. Ano bang klaseng sakit ang anxiety disorder at paano ito haharapin? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Ang anxiety ay isang pakiramdam ng pagkatakot, pangamba na pwedeng may mangyaring dilubyo o masama sa oras na yon o simpleng pagiging uneasy ng pakiramdam. Ilan sa mga sintomas yan ay pwedeng ang sumusunod. Pwedeng ma-observe nyo po yung pagiging restless, pagiging tense, and then pwede ring bumilis ang tibok ng puso at mamawis. Lahat siguro tayo nakaranas na nito one way or another. For example, nung nag-exam ako sa medical school, madalas akong makaranas nitong mga sintomas na to. Pwede pa ngang may kasama pa yung ihi ako o parang natatae. O ngayon lang, naalala ko na nakakailang balik-balik talaga ako ng CR bago ako makaalis ng dorm pagka may exam ako. At ang relief lamang ay mararamdaman ko kapag nakaalis na ako ng dormitory ko at matapos ang examination. Actually, maraming types ng anxiety disorders. Pwede kasama dyan na tinatawag na generalized anxiety disorder na usually ay nagwo-worry sila sa mga ordinary issues tulad ng kalusugan, ng pera, trabaho, pamilya. Pero di ba, ka-worry-worry naman talaga ang mga ganyan. Pero sila kasi, excessive yung worry nila at nag-aalala sila almost every day for at least 6 months. Di ba parang sama ng lasa nun? Meron din tayong tinatawag na panic disorder. Dito naman po, nagkakaroon sila ng panic attacks by the name itself. Okay lang po makaramdam ng panic, pero kung sobra-sobra na, paulit-ulit, kahit wala naman po talaga nakaambang panganib, pwedeng disorder na yan. Sunod, phobia. Ito naman, intense na takot about something na hindi naman magbibigay ng panganib sa tao. Halimbawa, makakita kayo ng insektong lumilipad o kaya naman gagamba. O di naman kaya pagpunta sa matataong lugar tapos nagkakaroon sila ng intense na takot. Pwedeng problema yan sa anxiety o actually isang type ng anxiety disorder. Para ma-diagnose po anxiety disorders, clinical po ito at usually ay may mga questionnaires na pwedeng administer at through history pwede po nang ma-diagnose ang anxiety. Tanong, may treatment ba sa anxiety? Actually, may mga medications po na pwedeng ibigay sa inyo ng inyong mga doktor, pero sa katotohanan ng bagay, ang may pinakamalaking epekto dito ay ang inyong mga sarili. Ang tip natin ay to take the first step towards healing. Malaki ang may tutulong ng sariling pagsisikap na wakasan na ang anxiety, hindi lamang para maibsan ito, pero para din magkaroon kayo ng healthier well-being. Naalala ko noon, hindi tumitigil ang malakas na pinting ng puso ko bago mag-exam hanggat hindi ako nakakasimulang mag-examination at maging in the zone sa examination room ng medical school. Ganon din, ang encouragement ko sa lahat ng mga magkakaroon ng anxiety o nagkakaroon ng anxiety dahil sa hirap ng buhay natin, mapadahil sa trabaho yan o sa pamilya o sa pansarili problema, take the first step. Kung sa tingin ninyo ay kinakailangan ninyo ng therapy at makakausap na health professional, huwag mag-atubili. Pumunta kayo sa pinakamalapit na mental health professional ninyo. Malaki po matutulong yan upang mabigyan ng label ang inyong mga nararamdaman para hindi tayo kakapa-kapa kung ano ba ang pwedeng ibigay sa inyo. Therapy man yan o gamot. At ayun, hanggang dito na lamang muna. Sana po ay may natutunan kayong pwede ninyong ibahagi sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapitbahay, o kung sino-sino pa. Kung meron man, makikilike at share na rin po ng post na ito at para mas marami pa rin tayong matulungan. At paano? Yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay maging healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat.